Dondon Labanis. Brother, wala pong pastor dito? Papagalitan tayo. Brother na hindi pastor, sabi mo walang aariing ganap sa kautusan ni Moises. 3:20 ng Roma. Bakit po sa Roma 2:13 ay sinabi ni Pablo na ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap? Oo nga naman. Yan ang magandang mga tanong. Pero mali yung tanong niya, Brother Johnson. May mali nila? Mali. Parang tatlo na sila. O sige lang. Mukhang bago lang pangalan ni Brother Dondon Labanis eh. O kasi sabi mo, Lambingin natin konti. Brother Dondon, Replace mo. mali kapatid yung tanong po ninyo kasi ang sabi mo ay sabi ko na walang aariing ganap sa kautusan ni Moises at inilagay mo yung talata 3:20. So yung pong 3:20 kanina ay binasa po natin. Ang sabi po dyan sa 3:20 ay ganito. At hindi po ako ang nagsabi nito. Ang nagsabi po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Sabi niya, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya. Yun ang tama. Ayan po yun. Si Apostol Pablo rin po ang nagsabi niyan. Okay? At sa 2:13 ay si Apostol Pablo din ang nagsabi na, ang sabi diyan, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Yeah. So, Ibalagay natin, Brother Gomer, sa Magandang Balita Biblia yan. sige nga. Maganda yan eh. Sige. Tingnan mo, ha? Ako anong ibig sabihin yan? 2:13. Okay. So dito, habang nilalagay mo dyan, ang gusto ko lang ipahayag, Brother Johnson, ito pong dalawang talata na ito, Brother Dondon, Hindi magkakontra. ay si Apostol Pablo pareho Ay. ang nagsabi nito. Alam nga naman, nagkamali siya ng una. Okay. Minawi. Ngayon, ang tanong dyan ay siguro ganito. Ayan, Brother Gomer, basahin mo na. Si Apostol Pablo ba ay kontra-kontra sa kanyang sinasabi? Siyempre hindi. Di ho ba? Oo. O, tingnan po ninyo sa 2:13. Yang Magandang Balita Biblia. Sapagkat hindi ang mga nakikinig sa kautusan, kundi ang sumusunod dito ang siyang pawawalang sala Yan. ng Diyos. Yan pala yun eh. Yan ho ba? Alam nga namang Oh, sumunod na nga, paratangan pa kasalanan. correct. Oh. Sumusunod ka na eh. Walang sala talaga yun. Sa kaya nga ang ating titingnan dito, kapatid, anong kautusan ang pinag-uusapan? Yun ang dapat natin talagang intindihin dito. Kaya nga ito yung ipinapaliwanag ko kanina, Brother Johnson eh. Anong bang kautusan yung tinutukoy ni Apostol Pablo doon sa 3:20? No? Ano yung context? Kung i-context mo yan doon sa 3:20, balikan po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap. Okay? So, ang pinag-uusapan dito, gawa ng kautusan, walang laman na aariing ganap. Paano yung pag-aaring ganap? Yeah. Ang sabi dun sa 21, sa 21, but now the righteousness of God without the law is manifested. Sino yung righteousness of God? Si Jesus Christ. So makikita po ninyo, ang ating Panginoon lamang ang mayroong kakayahang i-justify o tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan. Hindi ho magagawa yan ng kautusan. Ano bang kautusan? Ang iniisip natin na nagpapatawad ng kasalanan. Siyempre, yung mga paghahandog. Hindi naman magpapatawad yung 10 utos. Paano ka mapapatawad noong 10 utos? Pag nalabag mo yun, wala ka nang magagawa doon. Siya nga ang nagsabi na nagkasala eh. Correct. Di ba, Brother Johnson? Tama. Pag nalabag mo yung 10 Commandments, ano ang gagawin mo sa 10 Commandments para mapatawad ka doon? So, ikaw ngayon ay pupunta doon sa paghahandog. Okay? Para mapatawad. Para mapatawad ka. Pero ang sabi ni Apostol Pablo nga, yung paghahandog daw ng, puntahan ulit natin, Hebreo 10:4, mga kapatid. Ito yung dapat nating maintindihan dito. Sabi niya, Hebreo 10, sa uno na lang muna. Ito po yung kautusan na tinutukoy ng Apostol Pablo sa 3:20. Sapagkat ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating. Hindi ang tunay na larawan ng mga bagay kailan paman ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain
na laging inihahandog sa taon-taon. So yung mga gawa ng kautusan na yan, ng mga paghahandog, ang sabi diyan ay hindi nga, hindi magpapasakdal eh. Hindi maaring magpasakdal. Okay? Kundi, kung titingnan natin, ituloy natin sa 2. Sa ibang paraan, o titupunin nyo, ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budi sa mga kasalanan. Verse 3, ngunit sa mga haing yaon na ginagawa sa pag-aalaala sa mga kasalanan, taon-taon. Verse 4, sapagkat di maaari, tingnan po ninyo ha, hindi daw maaari na ang dugo ng baka, dugo ng kambing, ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yun yung tinatawag na pag-aaring ganap. Aalisin yung kasalanan, Brother Johnson eh. Oo. Tuturing kang ganap kahit makasalanan ka eh. Hindi magagawa yun ng dugo, kundi yun ay magagawa lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? At yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson, ano ba ang ibig sabihin ng sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Ito po yung mga sumusunod. Tingnan po ninyo sa Juan 8:31. Kaya nga ito magkadugtong po ito eh. Hindi maaari kasi nasasabihin mo na sumasampalataya ka sa Panginoon tapos labagista ka pa rin. Ibig sabihin manlalabag ka pa rin. Yun po yung sinasabi naman noon ni Apostol Pablo doon sa Roma 2:13, Brother Johnson. Ibig sabihin ganito. Sige. Halimbawa, sumampalataya na ako sa Panginoon, Brother Johnson. Magnanakaw ako dati. Sumampalataya na ako sa Panginoon. Ang tanong, magnanakaw ba rin ba ako? Babay, walang kwenta pa ng palataya mo. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo doon sa 2:13. Tama. Hindi yung tagapakinig ng kautusan ng aring ganap, kundi yung tumatalima, yung gumaganap. Hindi po pwedeng sabihin ko na sumasampalataya ako. Tapos, wala na. Ay hindi ka aariing ganap kapag ka ganon, Brother Johnson. Malabong mangyari yung ganon. Nasasabihin mo, hindi naman ako aariing ganap sa kautusan. Lalabag lang ako. Hindi pwede. Yeah. Kaya sabi ng Panginoon dito sa 8:31 ng Juan, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. So yun po yung dapat nating maintindihan dito. Kaya nga, nakakalito yan kapag hindi natin pinag-aralan. Nag-aaring ganap ba ang kautusan o hindi? Yung mga paghahandog, ang sabi ni Pablo, hindi. Okay? At ang mag-aaring ganap sa atin ang Panginoon. Yeah. Ang tanong, sino ang aariing ganap ng ating Panginoon? O tingnan po ninyo sa Roma. Sa Roma 3, dito pa rin sa 3. Tama. Roma 3, ang talata ay, unahin natin sa 25. 3:25 ng Roma. Tandaan po natin ang ating Panginoon po ang mag-aaring ganap sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po yung mga paghahandog. Okay? Ang sabi dito sa 3:25, na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag loob. Sino po yan? Ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang dugo. Hindi sa dugo ng kambing, Brother Johnson. Kundi sa dugo ng ating Panginoon. Upang maipakilala ang Kanyang katwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos. Okay? So, ang ibig sabihin, Brother Johnson, yung mga kasalanan pa noon, okay, na kahit naghahandog pa sila na mga baka, ano lang yun, kumbaga parang, ang tawag nito, parang temporary remedy, parang ganon. Kaya nga ang termino na ginamit dyan, dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon. Okay? Kaya nandun pa rin yung kasalanan Nung dumating ang ating Panginoon sa pamagitan ng Kanyang dugo, yun ang naglinis ng kasalanan. Ngayon sa talatang 25, ang sabi niya, 26, ito po, pakinggan po ninyong mabuti. Sa pagpapakilala aking sinasabi ng Kanyang katwiran sa panahong kasalukuyan, upang siya ay, sino? Ang ating Panginoong Jesucristo, upang siya ay maging ganap. Okay? At taga-aring ganap sa mga may pananampalataya kay Kristo. Yeah. So, ang inaaring ganap, Brother Johnson, ng Panginoon, yung may pananampalataya sa Kanya. Tama.
Papaano natin ngayon masabi na may pananampalataya tayo sa Kanya? Oh. Eh di sumusunod tayo. Alam nga namang hindi naman ikaw nagbago dahil yung dating buhay. Iyon ang sinasabi ni Apostol Pablo sa 2:13 ng Roma. Ito yung mahirap nga, Brother Gomer, sa gustong palabasin ng mga anti-nomos or anti-law, mga kapatid, na hindi sila sumusunod. Napakahirap po kasi talagang isipin, Brother Gomer, na pagkatapos mong makilala si Kristo, hindi ka susunod. Eh di kung dati kang lumalabag, ituloy mo lang yun. Ang magbabago lang yun, sasabihin mo na, ay sumasampalataya na. Hindi ka ring ganap kapag gano'n. Ay anong ebidensya mo ngayon na sumasampalataya ka nga walang hiya ka pa rin. Yan. Kaya Tama yung sinabi ni Apostol Pablo sa 2:13 ng Roma. saka sa Santiago na nalamin. Correct. Nalimutan lang din mo. Nalimutan din lang. Hindi po pwedeng tagapakinig lamang. Yun na nga. Pero ganyan ang mga paninindigan Diba? ng mga ano sa atin, mga nanunuya sa atin. Ganon ang paliwanag nila. Yun na nga. Kaya dito sa tanong ni Brother Don, maliwanag ito, Brother Don, na yung 3:20, ang tinutukoy ni Apostol Pablo doon na hindi mag-aaring ganap, ay yung mga paghahandog na ginagawa o anumang iniisip nila na maaaring mag-aring ganap sa kanila na labas sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yeah. Ang pinag-uusapan doon sa 3:20 ay kung papaano inaaring ganap ng Diyos ang tao. At ito ay sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. Okay? Ngayon ang tanong, sino ang aariing ganap ng ating Panginoong Jesucristo, Brother Johnson? Yan. Maliwanag sa 3 na binasa natin, sa 3:26, balikan natin. Ilagay natin sa English, minsan mas maganda O kaya ilagay mo nga sa magandang balita muna. Tingnan po ninyo sa magandang balita ito, ha? Ngunit ngayon ay tuwirang ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid, na siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Yun. So, ang pinapawalang sala, Brother Johnson, ang inaaring ganap, yung sumasampalataya. correct. Ngayon, ang problema, Brother Gomer, sige, sumampalataya ako. Tapos, wala naman palang aaring ganap sa kautusan. Hindi ko na susundin. Hindi yung sumasampalataya. Yun Kasi ang sinasabi ko. Yan ang sinasampalataya. Parang demonyo din. Ayun. Nanginginig pa nga Nanginginig. Walang gawa. Hindi, Yun ang dapat nating maintindihan dito, mga kapatid. Tama. Hindi tayo inaaring ganap sa ating pagsunod. Bakit? Si Kristo kasi ang taga-aring ganap. Pero ang aariing ganap ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung sumusunod sa Kanya, yung sumasampalataya sa Kanya. Parang ganito. Ito yung ating Panginoon. Yan. Tapos, sumampalataya, ikaw. Correct. Inaring ganap ka. Aaring ganap niya ako kung talagang sumasampalataya ako. Ngayon, ako, sabihin ko, sumasampalataya ako, Panginoon. Di inaring ganap ako. Hindi naman ako sumunod. Hindi totoo yung sinasabi mo. Wala. Nagsimula pa lang, wala na agad. Kaya nga ang sabi ni Santiago, hindi pwedeng tagapakinig na dinadaya mo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, basahin natin ang Lucas 6, talatang 46. Hindi uubra yun. Tama. No? 6:46 ng Lucas. Sabi niya, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Panginoon? Hindi ba maraming ganyan? Dami. Umiyak pa nga. Pero ano sabi ng Panginoon? Gayong hindi naman ninyo tinutupad ang sinasabi ko. Ay, naku, napakadami pala. Madami na pool dyan, Oo nga. Tawag ng tawag sa Panginoon ng Panginoon. Panginoon. Pero pag sinabi ng Panginoon, ayaw naman sundin. Sasabihin na, sumasampalataya naman ako, pero hindi ako sumusunod. Hindi, talagang hindi pwede yan. Mga kapatid. Hindi tama yung Panginoon. Tawag-tawag kayo sa akin. Hindi naman yung sinusunod yung sinasabi ko. Dapat susundin natin yung sinasabi para masabi talaga na ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon. Naalala ko si Brother Kenneth, hindi ako sumusunod. Hindi kami sumusunod. Di ba? Pero hindi naman kami pumapatay. Tanungin mo nga, Brother Kenneth, sarili mo, bakit nga ba? Sumusunod. Kasi pag hindi ka sumunod, tanong siguro natin sa mga ganoong katuwiran, tanong natin, kung magalit ka ba, pwede ka bang pumatay? O handa ka bang pumatay? ay talagang hindi maaari. Kung sasabihin niya, na hindi alam na. Hindi nga siya sumasampalataya ng tama. Ayan na nga yung sinasabi natin, Brother Johnson. Kaya nga, tayo ay nasa tamang, nasa tamang katwiran. Yan.
na hindi po tayo aariing ganap sa iba pang paraan maliban na lamang sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun.